Parte ka ba ng middle class society? Well, ikaw yung nagbabayad ng buwis, ikaw yung talagang responsible na citizen, hindi ka waldas, hindi ka sugarol, hindi ka tamad, pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa finances mo? Baka hindi mo alam na sa gitna ka ng tinatawag na middle class trap. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo step-by-step guide kung paano ka makalabas. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo mga kapatid, meron tayong tinatawag na poorest of the poor, tinatawag na struggling, and then middle class, and then syempre yung mga affluent and the rich. Hindi naman masama na maging middle class. Sa totoo lang, pangarap natin na makarating po dyan bago tayo yumaman o masenso. Pero ang problema, kapag tumikil ka sa kakatrabaho, pag may nangyaring emergency, pag may nangyaring hindi inaasang bagay, anong mangyayari? Poor ka na naman ulit, hirap ka na naman, stress ka na naman. As a matter of fact, meron akong ikukwento sa inyong storya. May nakilala akong manager, 6 digits ang sweldo. So, ika nga, they're part of the middle class, maganda ang kotse, nasa exclusive ang subdivision, nakatira. Pero isang araw, sinabi na lang niya sa akin, Coach, kapag nawalan ako ng trabaho, siguro tatagal ako ng 2 buwan. And then after that, ubus na, di ba? And then, wala akong safety net. Hindi income ang problema ko, system ang problema ko. Sabi ko, bakit? Kasi nga, kahit anong gawin niya, since wala siyang fallback, at the same time, marami siyang mga obligasyon, mga mortgage na binabayaran, oras na mawala ng work, automatic, lulubog siya sa utang after 2 months. Yun nga ang problema. I want you to ask yourself this question. Just in case na mawalan ka ng work for 3 months, anong mangyayari sa finances mo? Kaya nga, kung yan ang problema mo and you're part of the middle class, let me help you to get out of this situation. Una, kailangan natin maintindihan, huwag mong gawing asset ang sweldo mo. Kasi yan ang pinakamalaking pagkakamali na inaasahan lang natin yung income natin. Akala natin mataas ang sweldo, mas okay tayo. Hindi. Kahit na mataas ang sweldo mo, pero kung mataas din ang lifestyle mo, yung gastos mo monthly, ubos ka pa rin. Diba? Ang goal natin is not to increase our standard of living and spending, but our goal is to increase our standard of saving and investing. Let me repeat. Pag tumaas ang income, hindi lifestyle and spending, kundi savings and investing. Kasi habang lumalaki ang income mo, lumalaki ang responsibility mo. Kailangan marunong ka talaga humawak ng pera. At the same time, part of being responsible is to create multiple sources of income. What do I mean? The moment you lose your major source at wala kang fallback, maniwala ka. Kahit 1 million ang kinikita mo per month, pag naubos yan, ubos talaga yan. You just imagine, kahit na ikaw, gastusin mo lang per month, let's say, nasa 50 to 80,000. Pero multiple sources ang income mo. Meron kang plan A, may plan B, may plan C. Just in case something happens, di ba? Meron kang fallback. Second step na kailangan natin gawin, we have to face the numbers. Okay? Harapin natin ang numero. Maraming taong takot na talaga tumingin sa kanilang bank account. Takot na maglista. Takot na malaman ang kanilang responsibilidad. Bakit? Kasi nga, alam nila na mas malaki ang gastos nila kaysa kinikita nila. Ang reality, hindi ka pwedeng gamutin ng doktor kung hindi ka magpapacheck up. Do you agree? Ganun din sa pera. Kung ayaw mo talagang malaman ang tunay mong sitwasyon, paano ka gagaling? If you want really to fix your financial situation at matagal ka nang sumusunod sa akin, I would like to help you, okay, to evaluate your financial situation. And this is for free. Libre to. Ang gagawin, just go to the comment section. May i-fill up lang kayong assessment form para malaman mo kung talaga ano ang tunay mong financial situation. So if you're interested with that free assessment, just type interested sa comment section or just check the link. Now, let's go to step number 3. So, after na malaman na natin talaga ang tunay na numero, ang next goal na natin is to pay yourself. Ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Ang normal kasi pag sweldo, bills, shopping, kung may matira, mag-iipon. Ang problema, walang natitira. Kaya subukan natin baliktarin. Pagkatapos sweldo, ipon muna and investment bago ka mag-bills, lifestyle. Okay? Kasi as I mentioned, as your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. So, start ka muna ng 5% savings, 5% on investment. At habang tumataas ang income mo, tinataas mo dapat yung savings and investing mo. Magiging 10-10-80, magiging 10-20-70, 20-20-60, 20-30-50. Ang kagandahan dito, pag sinundan mo tong system na sinabi ko sa inyo, mga kapatid, at the end of your income, di ba, yung probably in 5 to 10 years time from now, hindi ka magtataka saan napunta ang pera ko. Di ba? Kasi may nakikita kang matitira. And then warning lang po, ang pinakamahalaga. Again, as your income increases, anong i-increase natin? Saving and investing, hindi yung spending and yung lifestyle natin. Mag-ingat po sa lifestyle inflation. Kasi napapansin mo ba to? And I want you to be honest with me, di ba? Habang
habang nagkakaroon ka ng promotion, dumadagdag kita mo, tumataas ang commission mo, so saan na pupunta? Bagong cellphone, di ba? Bagong kotse, travel. Again, mas mataas ang income, mas mataas din ang gastos. Parang butas na timba. Kahit na maraming tubig ang pumapasok, pero kung marami rin lumalabas, ubos. Kaya may rule ako kapag nagdadagdagan ang kita mo, hindi lifestyle ang tinataasan, saving and investing. And then, ito'y siguro ang pinakamahalaga, yung turning point, no, na talagang para sa akin, para once and for all, matapos na natin tong pinag-uusapan natin. Alam mo, the most important thing for me para makalabas ka sa pagka-middle class, palakihin mo ang iyong financial IQ. What do I mean? Matuto ka mag-aral. Mahirap kasi gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap mag-swimming pag di mo alam. Pero pag natuto ka, madali na. Agree? Napapansin mo ba, 16 na taon tayo nag-aral pero wala naman nagturo sa atin kung paano mag-manage ng pera, paano magpalago ng pera, paano magpayaman. Kaya nga, ano nangyayari? Pagka ano yung pumasok, yun lang lumalabas. That's the reason why I want you to really consider this. Meron kami tinatawag na CHIP method, CHIP, which you're actually going to experience when you do the assessment. Diba? Yung CHIP method na yan, ang pinaka-goal ng CHIP method is for you to become financially free and achieve peace of mind when it comes to money. Kaya nga pag hindi mo nagawa tong CHIP method na ito, mga kapatid, kukulangin ka. Kaya kaibigan, hindi mo kailangan gawin lahat ng bukas na sinabi ko. Just one. Uulitin ko ano ba yung pag-uusapan natin? Number 1, pinag-usapan po natin, napakahalaga na kailangan po na wag nating gawing asset ang ating sweldo. Dapat meron tayong fallback aside from ating sweldo. Meron tayong second source of income. Number 2, we got to know the numbers. Kung gagawin mo yung assessment with me, I will be able to help you. And then number 3, pay yourself first. Dapat savings and investing. And then mag-ingat sa lifestyle inflation. And last but not the least, syempre, dagdagan mo yung financial IQ mo. Kaya nga kung ikaw, if you want to be part of my community, meron kaming free na community at meron kaming paid na community. Yung free na community natin is Iponaryo, pero meron tayong paid community naman. Ito naman po yung where I meet every person, yung sa group po namin through a monthly coaching session. Meron kaming monthly accountability and then may transformation, may challenge na gagawin. So, para matulungan kita. So, if you are probably interested to be part of that community, ito yung tinatawag namin na TYL community, the Yayamanin Life community. Just type TYL sa comment section so that I can send you more information. Based on the information that I've given you as part of the middle class, kung may natutunan ka, paki-like na lang tong video at i-share mo tong video na ito sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, na alam mo na they're also going to the same struggle and I want to help you out. Don't stay stuck in that situation. And please, if you are not yet a subscriber of this channel, do yourself a favor, mag-subscribe ka and then click ang notification bell. Maraming salamat. Ako po si Chinkitan. Tatandaan, ang pinakamagandang investment na hindi na sa bangko, ang pinakamagandang investment ay mag-invest ka sa sarili mo para matutunan mo at para lumago pa ang iyong kaalaman, karunungan at pagkakakita. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.